Sa video natin ngayon guys, pag-uusapan natin itong si Home Credit, especially guys, yung kanyang cash loan product. Ito guys is based on my personal experience sa halos 2 taon na ginagamit ko nga itong si Home Credit. And the question guys is, ano bang nangyayari kapag na-overdue tayo sa kanila? Kaya naman kung interesado ka about ito sa ating topic ngayon, keep on watching. Okay, let's go. Hi guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my YouTube channel. So for today's video nga guys, pag-uusapan nga natin itong si Home Credit. Ano ba yung nangyayari guys kapag na-overdue tayo sa kanila? Anyway guys, sa mga Home Credit user dyan or may mga loan dito kay Home Credit, sasabihin ko na agad sa inyo guys na magkakaiba tayo ng experience dito sa kay Home Credit. Maaaring okay siya sa inyo at maaaring hindi siya okay sa akin. But for me guys, sa 2 taon na ginagamit ko nga itong si Home Credit, so far talagang hindi naging okay sa akin itong si Home Credit. Especially guys, yung kanyang cash loan. Uulitin ko lang guys ha, itong topic natin ngayon is based on my personal experience. Hindi ko alam guys kung same ba tayo ng experience, kung na-experience nyo din ba yung na-experience ko dito kay Home Credit. So ay nga guys, magda2 taon na rin yung cash loan ko dito kay Home Credit at matatapos na rin siya next month ng March. Pero hindi na ako uulit sa kanya at hindi na ulit ako uutang sa kanya ng cash loan. Sobrang ekis na sa akin guys itong si Home Credit dahil sa experience ko sa kanila, especially guys sa kanilang mga agent. Alam nyo ba guys na sobrang laki ng kinita sa akin ni Home Credit pagdating sa kanyang cash loan. Like dun guys sa 30,000 na hiniram ko sa kanya, tapos 29,000 plus lang yung na-receive kong amount, then 24 months yung kanyang installment plan. At nung in-estimate ko nga guys yung interest dun sa 30,000 na cash loan na hiniram ko dito kay Home Credit, bali papatak siya guys ng almost 27,000 plus. So yung total guys na babayaran ko dito kay Home Credit in 24 months is nasa 57,000 plus. So ganun guys kalaki yung kikitain sa'yo ni Home Credit in just 24 months na parang halos kapareho na ng utang mo yung kanyang interest. Pero actually guys, dapat 22 months lang yung installment ko sa kanya dahil yung 2 months niya na pang 24 months is free na siya dapat. Kapag once na sinunod mo yung rules dito sa cash loan ni Home Credit, like hindi ka dapat madidelay ng payment para ma-avail mo nga yung free na 2 months installment niya. Pero dahil nga meron akong mga delay of payments, hindi ko nga na-avail yung 2 months free installment niya. Dahil hindi naman on time or on the spot, may pera ka na agad pang bayad dun kay Home Credit. At isa pa guys sa mga nakakainis dito kay Home Credit, sobrang hirap nilang pakiusapan. Kahit na yung reason mo is merong na hospital na isa sa kapamilya mo. Alam mo guys, ang isasuggest pa sa'yo ng mga agent is humiram ka daw muna sa iba para makabayad ka sa kanila. Diba? Sobrang nakakabastos ng ganun. Kasi guys yung dahilan ni Home Credit na kapag once nga na ma-overdue mo yung loan mo, hindi mo na daw ma-avail yung free na 2 months installment niya. So ang ending, kailangan mo maghanap ng paraan para makabayad ka on time sa kanila. Kahit na merong na hospital na isa sa mga kapamilya mo. And alam nyo ba guys, kahit ma-overdue ka lang dito kay Home Credit ng 5 days, nagpe-penalty na agad yan siya. Sobrang laki ng penalty niya. Like dun guys, sa 2,391 na utang ko sa kanya per month, nagpe-penalty siya guys ng 300. So ang babayaran ko sa kanya in total is 2,691. Kahit sobrang pinakausapan mo si agent na ganitong di ka magbabayad. But then guys, after 15 days na naman, na overdue ka ulit na hindi mo pa rin nababayaran, magpe-penalty ulit yan sila ng 300. So, ganun guys kalaki yung pinipenalty niya in just 1 month. Hay nako guys, sobrang layo niya dito kay Bilis na ilang beses na akong na-overdue kay Bilis. And nag-email lang kay Bilis na madidili ako ng ganito. Almost 7 days pa nga guys yung delay ko kay Bilis. But then, wala siyang pinapatong na penalty. Matapos lang talaga guys yung cash loan ko dito kay Home Credit, never again. Kasi meron akong Bilis at mas okay pa talaga si Bilis kasi ilang beses ko nang kinausap yung kanilang mga agents, sobrang bait, hindi nang harass at nakakaintindi talaga sila sa situation mo. Isa pa guys sa pinakaayaw ko dito kay Home Credit kapag na-overdue ka sa kanila, pumupunta yung mga agent niya sa bahay nyo para kausapin ka. At kung hindi naman guys tinatawagan niya yung mga contact reference mo.
Sobrang nakakabwisit yung ganun guys, no? Parang wala silang tiwala sa'yo. Kahit good payer ka naman sa kanila. Actually guys, no, hindi lang naman cash loan yung nahiram ko sa kanila. Meron din ng product loan. At natapos siya last year. Naitawid ko siya. Although may mga delay of payments ako, pero naitawid ko siyang bayaran ng maayos. At dito guys, no, dito sa cash loan nila, sobrang laki na nga ng kinita nila sa akin. Almost 27,000 plus yung total na interest na kinita nila sa akin. Tapos ganun pa guys, nung pupuntahan ka sa bahay, tatawagan yung mga contact repairers mo, which is nakakabwisit yung ganun. Anyway guys, no, sa mga naka-experience ko, please comment down below dyan sa may comment section. I-share nyo yung experience nyo dito kay Home Credit. Basta ako guys, nung itinaga ko na talaga sa bato na matatapos na kasi yung cash loan ko dito kay Home Credit next month ng March at hindi na ako uulit kasi okay na ako kay Bilis guys kasi sobrang okay talaga sa akin si Bilis. Sobrang dali lang mapakiusapan yung kanyang mga agent, nakakaintindi sila guys sa situation mo kung sakaling may emergency. Hindi sila guys, no, hindi sila mamimilit sa'yo na singilin ka. So ay nga guys, no, sasagutin nga natin yung tanong kung ano ba yung mangyayari kapag na-overdue tayo dito kay Home Credit. Actually guys, sinagot ko na siya. Like sinabi ko na nga na nag-home visit sila or pupunta talaga sila sa mga bahay nyo kapag na-overdue ka. O di kayo naman tinatawagan yung mga contact reference mo. Plus guys, no, sobrang laki ng pinapatong nilang penalty. Di lang guys, no, once yan silang penalty kapag once na na-overdue ka pa in just 1 month, sobrang laki talaga guys ng penalty nitong si Home Credit. Especially pagdating sa cash loan. So yun lang naman guys, no, yung ating topic ngayon. Sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!